Isa pang problema ang nakaladkad umanong pangalan ng probinsya sa insidente ng pagdukot sa Amerikanong si Elliot Eastman sa Cebu, Zamboanga del Norte noong Huwebes ng gabi. Kaya bantay sarado ngayon ng Army at PNP ang kanilang mga border. May mga tauhan na rin ng FBI na nauna nag-imbestiga sa insidente. Nauna nang sinabi sa initial na investigasyon na posibleng sa direksyon ng Basilan at Sulu nagtungo ang mga nangidnap, bagay na hindi nagustuhan ng probinsya ng Sulu, lalo't mahigit isang taon na nilang idineklara na malaya sila sa Abu Sayyaf Group na kilala noon sa mga kidnapping activities. Sa ngayon, wala naman daw nakikitang indikasyon ng mga otoridad na nakapasok sa Sulu ang mga kidnapper. Yung mga yan, huwag tayo mag-conclude kaagad kung nasaan. Hintayin natin ang competent authorities to determine kung nasaan talaga dahil nakakasira naman yan ng image ng ating lalawig na. Una nang sinabi ng isang testigo na isinakay si Eastman sa isang motorbangka matapos siyang barilin sa hita ng mga kidnapper. Sabi ng mga otoridad, ilang beses na raw palang nabalaan ng Amerikanong vlogger na iwasan ng lugar, pero hindi ito sumunod. Sa ngayon, may lead na sila sa 2 persons of interest. Iniimbestigahan din nila kung posibleng may koneksyon ng mga ito sa grupong Abu Sayyaf o ibang terrorist group sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. This time ay sinaktan kaagad nung makita at nag-resist itong biktima ay sinaktan kaagad and in fact binaril nga siya. So these are the things na kinukonsider po ng ating mga investigating unit whether ang purpose po ba talaga nung pag-abduct nitong biktima ay is really a kidnapping for ransom. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH.